Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, what else for Cancer? We have kinship. And so, feeling ko dito, baka you belong or you feel like you belong talaga to a group, no? Or to a community or family. Kasi baka, kunyari, bago ka sa pamilyang ito. Lalo-lalo na kung kayo'y bagong, yung nag-asawa na, di ba? Maaari, syempre, bago ka doon sa pamilya ng napangasawa mo. And feeling ko dito, masaya ka. May masayang pakiramdam. Maybe you feel like you really belong in that family. Mayroong magandang relationship kayo. Mayroong magandang samahan. You feel a sense of familyhood. You feel that merong sense of belongingness talaga. Yung parang welcome na welcome ka. No? Pwedeng ganun ang ganap dyan. Or even sa mga grupo. Kunyari, sa isang grupo ng bagong mga kaibigan. No? Maybe you can feel na welcome ka. And kunyari sa trabaho din. 'Di ba? Baka nararamdaman mo din na masaya ang mga tao na makasama ka sa trabaho. Yung ganon. So we have balance. Maaari din na kailangan mong ibalik ngayon ng balanse sa buhay mo. Kasi po pwedeng merong mga bagay na nakakaligtaan ka na. Baka merong mga bagay na hindi mo naaasikaso, hindi mo nabibigyan ng oras, panahon at atensyon. And kaya naman, alam mo yun, you need some self-care. You need to do extra effort, no? Para maisingit mo yung pagsa-self-care mo, yung pag-aalaga mo sa sarili mo, sa katawan mo, yung gano'n. Okay? Sa kalusugan mo in general. Alright? Kasi baka dahil sobrang busy ka sa trabaho or sa kung anumang bagay pa, nakakaligtaan mo na nga yung pag-aalaga sa inyong sarili. Kaya ngayon, this is asking you to bring the balance back in your life. 'Di ba? Ibalik mo sa sentro yung yung focus mo para lahat ng bagay mabibigyan mo ng atensyon, 'di ba? Wala kang makakaligtaan kasi whenever na may na-overlook ka or meron kang na nani-neglect, diyan na magsisimula ang problema, 'di ba? So, pero kapag nasa balanse ang lahat, walang magiging problema or kung magkaroon man, very minimal lang. So, we have teacher. Ayan, baka you are seeking for a teacher. Maybe you are seeking for someone na makakatulong sa'yo na magkaroon ka ng karagdagang kaalaman, 'di ba? Baka meron kang gustong matutunan, meron kang something na gusto mong i-research or meron kang you're curious about something. So, baka itong teacher na 'to makakatulong sa'yo. 'Di ba? Baka meron kang ka-one-on-one, tutor, ganyan, no? So, good luck. Or baka ang iba sa inyo, baka mag-aaral, 'di ba? Para maging isang teacher. So, good luck. By the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. Thank you. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Okay? So, trust. Ayan, magtiwala ka sa sarili mo. Okay? Trust in yourself, trust in the divine, lalo-lalo na sa mga panahong ganito na medyo hirap, no? Medyo may difficulty ang mga tao, no? If not everyone, ang iba sa atin, 'di ba? Medyo may kahirapan ang buhay. Wag lang tayong mawalan ng pag-asa. Okay? Because things will change for the better in God's perfect time. No, sometimes lang meron tayong kailangan mga pagdaanan kasi na mga ganyan, mga mahirap na sitwasyon for us to learn something from that. Na magagamit din naman natin yan, yung mga wisdom na makukuha natin, lessons na makukuha natin from these situations, magagamit natin yan no, in the future journey. Kaya, sige lang, 'di ba? Laban lang, let's just embrace what is happening. Let's learn to live by kung ano ang nangyayari, no? Gawin natin
makakaya natin at magtiwala lang tayo sa sarili natin, na kaya natin 'yan at, higit sa lahat magtiwala tayo sa Panginoon because God has a sacred plan for each and every one of us at hindi niya tayo papabayaan. Hindi niya tayo ilalagay sa ganitong sitwasyon and then iiwanan niya tayo nakahang, hindi. Kaya magtiwala lang tayo, magtiwala ka lang, alright? And everything will be alright. So, we have passion. Ayan, so maaari 'no, na ngayon whatever it is that you love doing, baka magkakaroon kayo ng opportunity na magawa niyo 'yan, 'no. Kaya whatever it is that you are passionate about, maybe you will have that opportunity to express that, you'll have the opportunity to do that, 'di ba? So, kahit papaano, that can help you to raise your vibration and your vibrational frequency. And then kapag may ganyan 'no, ibig sabihin na magiging excited ka, masaya ka, at magiging positibo ang energy mo, high vibe ka. So, you will be attracting more good things, more good circumstances sa buhay. So, we have new beginnings. Alright? Merong mga bagong simula na bagong simula ay na magaganap sa buhay. So, we have new beginning energy in pwedeng this is in love, pwedeng merong bagong relationship na mabubuo, maaaring merong bagong level of relationship na, alam mo yun, na mangyayari. Maaaring merong mag-aasawa, merong magpapakasal, merong may engage, mga ganyan. Or pwedeng bagong friendship, 'di ba? It could be anything, no? But definitely there is something new in your life. Merong bagong pintong magbubukas para sa inyo, Cancer. Okay? So, what else? We have the Knight of Cups. Ayan. Speaking of pagpapakasal, relationship, Knight of Cups, could be, um, this could be a new love and romantic relationship talaga na mabubuo dito. So, baka magkaka-love life na nga ang iba sa inyo, Cancer. No? Maaaring meron ditong mabubuong bagong relasyon, bagong romantic relationship for some of you, Cancer. Alright? And also, this could be, baka merong marriage proposal dito. No? Maaaring merong mabuo ditong, baka meron ditong magkakaroon ng pag-uusap regarding pagpapakasal, pag-aasawa na. So, we have Six of Swords. Six of Swords is about Six of Swords is about moving on, you know. Maaari ngayon papunta ka na sa pagbabagong buhay, you are moving on from this situation at si Six of Swords, ano ito yung parang manggagaling ka sa isang chaotic situation, maaaring manggagaling ka sa isang stressful na situation, pero magdedesisyon ka na iwanan na 'to, 'no, magdedesisyon ka na iwanan na 'to and magmo-move on ka na. Baka kasi nakikita mo, nararamdaman mo na hopeless na ito, 'di ba? This is a hopeless case na kahit anong gawin mong pagtitiyaga, pagsisikap, 'di ba, wala kasi maaaring mag-isa ka lang. 'Di ba? Kung kunyari relationship ito, 'di ba? Relationship is a two-way street pero in this case maaaring ikaw lang ang nagsisikap na maayos ang relasyon. Kaya maaaring 'no, maggi-give up ka na, 'di ba? Sa tingin mo parang sayang lahat ng effort mo na, 'di ba? Pagod ka na, hirap ka na, alam mo 'yun, parang wala kang nakikitang tulong or wala kang nakikitang effort sa person mo siguro, kaya you're just going to move on, 'no? So, puwedeng gano'n ang ganap. But, of course, this is, a reading for the collective, kaya merong magre-resonate sa inyo, merong hindi. Kaya kunin mo lang kung ano yung sasakto sa inyong sitwasyon, otherwise, just let it fly, okay? So, we have Queen of Swords, ayan. So, there is, an important reminder dito para sa inyo, Cancer, na matuto kang mag-communicate, okay? Clearly and effectively. Okay? Matuto kang makipag-usap ng maayos, i-express mo kung ano yung totoo mong nararamdaman, i-express mo kung ano yung totoong saloobin mo, ano yung totoong laman ng isip at damdamin mo. Okay? Kasi with the Queen of Swords energy, pwedeng ang iba sa inyo dito medyo nagkakaproblema sa pag-express ng sarili. Kaya this is a reminder para sa iyo
'Diba? Na para maging maayos ang relationship mo with other people, para maging maayos ang pakikipag-usap mo with other people. So, kailangan na maayos ka din na makipag-usap, 'di ba? Maging totoo ka sa sinasabi mo, yung gano'n, no? Be honest. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.